Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Sa ating kwento ngayon, balikan natin ang isang krimen kung saan ang isang matapang na radio broadcaster ay tinambangan ng mga gunman habang siya ay pauwi ng taong 2022. Subalit ang nakakalungkot, magpahanggang ngayon ang mastermind ng krimen ay patuloy pa ding hinahanap ng mga otoridad. Ang biktima nga ng pananambang ay kinilalang si Percival Carag Mabasa, 63 years old, o mas kilala bilang Percy Lapid. March 14, 1959 nang ipinanganak si Percy sa Tugigaraw, Cagayan. Taong 1985 na naging isang journalist at radio broadcaster si Percy. Kilala din si Percy bilang Ka-Percy at Lapid Fire. Bukod sa pagiging radio broadcaster, 4 na dekada na ding nagsisilbi si Percy bilang radio reporter at commentator sa iba't ibang istasyon ng radyo. Si Percy din ay naging isang kolumnista para sa tabloid na Hataw. Naging host si Percy ng programa sa radyo na Lapid Fire sa DWBL kung saan niya tinatalakay ang mga kaso ng korupsyon at katiwalian sa ating bansa. Ang madalas nga napunahin ni Percy sa kanyang programa ay ang ating dating presidente na si Rodrigo Duterte at ang kasalukuyang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Kritiko din si Percy ng red tagging kung saan sinusubukan nga ng gobyerno na patahimikin ang mga broadcaster at mga sumasalungat sa kanila sa pamamagitan ng pag-aakusa sa kanila bilang umano'y komunista. Isa rin siyang kalaban ng disinformation sa Pilipinas at war on drugs ng dating gobyerno. Pero kapag wala si Percy sa likod ng mikropono, siya ay isang mapagmahal na asawa at ama sa kanyang 6 na mga anak. Ayon nga sa kapatid ni Percy, kahit may mga asawa na ang anak ng broadcaster, gusto niyang palagi pa din silang nagkikita-kita. At sa tuwing may family gathering ang pamilya ni Percy, siya mismo ang nagluluto para sa kanyang mga anak. Ang inspirasyon nga ni Percy sa pagiging matapang na broadcaster ay ang kanyang amang Yumao na dati ring commentator noon ng panahon ng martial law. Nang panahon nga na iyon nawala ng trabaho ang tatay ni Percy matapos ipasara ng gobyernong Marcos ang lahat ng radyo at TV station sa buong bansa. At dahil doon, napilitan nga ang pamilya ni Percy na lumipat sa Maynila para makaiwas sa mga pulis. Noon pa man, kilala na si Percy sa mundo ng broadcasting dahil mabilis siyang mag-isip. Maayos maghanay ng mga storya at talagang maanghang kung maghatid ng mga komentaryo. Sa mahigit 30 years ni Percy bilang broadcaster, maraming beses na siyang nakatanggap ng banta sa kanyang buhay. Madalas din siyang tanggalin ng mga radio station na kanyang pinagtatrabahuhan dahil sa mga malalaking tao na kanyang kinakalaban. At kung susumahin, mahigit 3 dosena nga ang naging libel case na hinarap ni Percy sa iba't ibang korte ng Pilipinas. Pero sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang pagkomento laban sa mga taong nagbabaliktad ng katarungan sa ating bansa. Tila nga nasanay na lang nga din si Percy na laging may nananakot sa kanya at hindi niya ito pinapansin. Subalit ng October 3, 2022, ang isa sa mga banta sa buhay ni Percy ay nangyari. October 3, 2022 bandang alas 8 ng gabi, pauwi na sana si Percy sa kanilang bahay sa BF Resort Village, isang gated community sa Las Piñas. At nang gabi na iyon may traffic na mga sasakyan sa gate ng subdivision malapit sa Aria Street, Barangay Talon 2 dahil sa routine inspection sa mga kotse. Bago kasi makapasok sa nasabing gated community, kailangan munang makasigurado ng mga gwardya na may sticker ang mga kotse. Maya-maya pa, isang riding in tandem nga ang dumaan sa mga kotse. At ang riding tandem na ito ay huminto nga sa bandang driver seat ng kotse ng biktima. Sobrang bilis nga ng mga pangyayari at bigla na lamang binarilang ang angkas ng riding in tandem si Percy na 2 beses na nagresulta sa agarang pagkamatay ng lalaki. Dali-dali namang tumakas ang riding in tandem matapos nilang gawin ang pagpatay kay Percy. At ang mga saksi nga sa mga krimen ay agad na tumawag ng mga pulis. At pagdating nga ng mga pulis sa lugar, nagsagawa agad sila ng investigasyon hinggil sa insidente. Ayon nga sa mga saksi, isang lalaking naka-pink na jacket ang umaligid malapit sa bahay ni na Percy bago mangyari ang krimen. At sa investigasyon, nakuha nga ng mga pulis ang kopya ng CCTV kung saan nakita ang lalaking naka-jacket ng pink.
Lumalabas nga sa investigasyon ng Special Investigation Task Group Percy Lapid na ang lalaking naka-pink ay ang mismong gunman na bumaril sa biktima. Sa dashcam naman ng kotse ni Percy, nahagip pa nga ang riding in tandem bago tuluyang barilin si Percy. Napag-alaman din ng mga pulis na inaral pa ng mga sospek ang araw-araw na routine ni Percy kapag uuwi na ito sa kanilang bahay para nga makakuha ng perpektong timing para isagawa ang krimen. At nang gabi nga ng krimen, inantay pa ng riding in tandem ang kotse ni Percy bago ito makarating sa gate ng subdivision. Itinuri nga na person of interest sa kaso ang lalaking nakunan sa CCTV. Labis naman ang pagdadalamhati na naramdaman ng pamilya ni Percy nang nalaman nga ang malagim na sinapit ng broadcaster. Maraming taga-suporta ng lalaki ang labis na nalungkot sa pagkawala ng mamamahayag. Ang tanong nga nila, sino ang kanilang pakikinggan ngayong wala na si Percy? Ang pagpatay nga sa batikang radio broadcaster na si Percy ay nakatanggap ng pagkondena sa loob at labas ng bansa mula sa mga dayuhang gobyerno at organisasyon ng media. Ayon sa mga media watchdogs at mga human rights organization, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakadelikadong bansa sa mundo para sa mga broadcaster na kagaya ni Percy o yung mga broadcaster na tahasan nagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Si Percy nga ang pangalawang journalist na napatay sa ilalim ng pamumuno ng presidente na si Ferdinand Marcos Jr. at siya ang pang-197 na pinaslang na broadcaster mula taong 1986. Ang pagpatay nga kay Percy ay tinatawag ding pag-atake sa press freedom ng mga mamamahayag. Nagdala din ng takot ang pangamba sa mga taga-media ang pananambang kay Percy. Ang pabuya nga para sa pagkakaaresto ng gunman na pumatay kay Percy ay umabot ng 6.5 million pesos. Matapos nga itong pagsamasamahin ang pera mula sa dating Secretary DILG na si Benhur Abalos, abogado na si Alex Lopez at mga miyembro ng House of Representatives. Nagpahayag naman ang Commission of Human Rights na sila ay magsasagawa ng sarili nilang investigasyon sa nangyaring pagbaril. October 17, 2022, nagkaroon nga ng linaw ang kaso sa pagpatay kay Percy nang sumuko ang gunman sa nangyaring krimen. Ang lalaking sumuko ay kinilalang si Joel Escoral na umamin na siya ang bumaril nga kay Percy. Ayon kay Joel, September 5, 2022, nang kontakin siya ng isang PDL na si Cristito Villamor Palana o mas kilala bilang June Villamor at inalok siya ng isang trabaho para patayin nga si Percy. Sinabi pa ni Joel na tinanggap naman niya ang alok na trabaho ni June kapalit ng 550,000 pesos. At September 15, 2022, nang natanggap na ni Joel ang 200,000 pesos bilang paunang bayad sa pagpatay nga kay Percy. Nang araw din na iyon, nakipagkita si Joel sa kanyang kasabwat na sina Edmond at Israel para puntahan ang bahay ng biktima. Ayon pa kay Joel, simula nga noon, araw-araw na niya at ng kanyang grupo sinusundan si Percy para pag-aralan ang mga galaw ng broadcaster. At ng October 3, 2022 nga, nang nakakuha na sina Joel ng tiyempo para patayin ang biktima. Ayon pa kay Joel, ang isa pa niyang kasabwat ay kinilalang si Orlando o Orly. Si Orly ang inutusan ni June para maghanap ng papatay sa broadcaster at siya din ang driver ng motor na sinakyan ni Joel para makatakas sa crime scene. Dagdag pa ni Joel, ang isa pang middleman na lalaki ay kinilalang si Christopher Bacoto o kilala din sa tawag na Jerry Salvador na nagmula naman sa BGMP. At October 18, 2022, nang lumabas nga sa isang press con ang gunman na si Joel. Ayon nga sa suspect, natatakot siya para sa kanyang buhay kaya siya lumutang para aminin ang nangyaring krimen. Nagpunta naman kaagad ang PNP sa New Bilibid Prison para arestuhin si June Villamor. Subalit nanindigan ang Bucor na walang preso na nagngangalang June Villamor sa loob ng kulungan. 4 na oras nga mula nang lumabas sa press con si Joel, ang middleman naman na si June Villamor ay pumanaw sa loob ng New Bilibid Prison. At ayon nga sa kulungan, si June ay namatay dahil sa natural na dahilan at hindi bilang resulta ng foul play. Marami nga ang nagtaka sa biglaang pagkamatay ni June habang gumugulong ang investigasyon laban sa kanya.
At para hindi magduda ang publiko, nagsagawa ang NBI ng autopsy sa labi ni June at sinabi nga na wala silang nakitang senyales ng external injury sa katawan ni June. At nang dahil nga sa nangyari, ang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. ay initusan ang DOJ na ilagay sa preventive suspension ng 90 days ang nooy Bureau of Corrections Director na si Gerald Bantag. Ayon nga sa tagapagsalita ng Bucor, nagkaroon lamang ng kalituhan nang sabihin nilang walang June Villamor na nakakulong sa New Bilibid Prison dahil si June ay gumagamit ng 4 na pekeng pangalan. Pinabulaan na nila ang sabi-sabi na tinago nila si June para hindi nito sabihin ang totoong nag-utos sa kanya para patayin si Percy. At sa pagdaan nga ng mga araw, umabot na sa 160 ang person of interest sa pumatay kay Percy. At ang isa nga sa mga iyan ay ang tinanggal na direktor ng Bucor na si Gerald Bantag. Ayon nga sa mga balita, isa si Gerald sa mga nasagasaan ni Percy sa kanyang programa sa radyo. Humingi naman ng tulong ang kapatid na nasawing middleman na si June Villamor sa programa ng isang senador. Sa programa, nanghingi nga ng proteksyon ang kapatid ni June para sa kanyang kaligtasan at ibinigay din ng babae ang kopya ng text sa kanya ni June bago ito namatay. Ayon nga sa mga reports, tila ba alam na ni June na siya ay papatayin kaya nag-text siya sa kanyang kapatid. Nag-text si June sa kanyang kapatid at sinabi nga na ingatan daw ang sekreto at kung mamamatay siya tsaka raw ito ilabas. Ayon pa sa mensahe na kapag nawala nga si June ay iparating kay Joel na siyang gunman na ang nag-utos para patayin si Percy ay ang 3 commander ng mga Bilibid gangs na Sputnik, Happy Go Lucky at BCJ na sina Commander Aldrin, Commander Alvin at Commander Alfie. At ang nag-utos naman sa mga commander ay mula mismo sa loob ng opisina ng New Bilibid Prison. Ayon pa sa kapatid ni June, matagal nang magkakilala sina Joel Escoral, ang kanyang kapatid, at si Christopher Bacoto na isa ring middleman na sangkot sa plano dahil magkakabaryo sila sa isang probinsya. At ang mga nasabing gang commander ay agad na inilipat sa kustodiya ng NBI para hingan ng kanilang salaysay. At dahil nga sa nangyari, bukod sa pagkamatay ni Percy Lapid, isa pa sa iniimbestigahan ng NBI at DOJ ay ang pagkamatay ng middleman na si June Villamor. At dahil hindi naman kumbinsido ang sikat na forensic pathologist na si Raquel Fortun sa totoong pagkamatay ni June Villamor, nagsagawa siya ng sarili niyang autopsy sa labi ni June. Ayon sa kanyang autopsy report, namatay sa suffocation mula sa isang plastic bag si June. Kaya para kay Dr. Fortun, homicide ang pagkamatay ni June at hindi dahil sa natural na dahilan. At November 7, 2022 na nagkaroon ng press con ang DOJ, DILG, NBI at PNP tungkol sa pagkamatay ni Percy at June. Sa isang diagram, inilarawan nga ng NBI ang daloy ng utos mula sa mastermind hanggang sa gunman para sa pagpatay kay Percy. At ang impormasyon nga na ito sa diagram ay mula sa mga sworn statement ng mga persons of deprived of liberty o yung mga taong nakakulong sa kulungan na siyang pinangalanan ni June sa text niya sa kanyang kapatid. At ayon nga sa DOJ, ang nagbigay ng utos para patayin ang broadcaster na si Percy ay ang suspendidong Director General ng Bucor na si Gerald Bantag. Ang utos ay sinabi ni Bantag sa Deputy Secretary sa Bucor na si Ricardo Zulueta. Sunod na kinausap ni Zulueta ang trusted aide ni Bantag na si Denver Mayores. Ang commander ng BCJ gang na si Alvin Labra ang sunod na pinagpasahan ng utos ni Denver. Pagkatapos, ang utos ay pinasa ni Alvin sa commander ng Sputnik gang na si Aldrin. Kinausap naman ni Aldrin ang namatay na middleman na si June Villamor para maghanap ng tao sa labas na papatay kay Percy. Sunod ay kinausap ni June Villamor ang isa pang middleman na si Christopher Bacoto. Nahanap naman ni Christopher ang gunman na si Joel. Kasama din sa mga inutusan patayin ang biktima ay ang mga kasabwat ni June, ang magkapatid na Edbon at Israel at si Orly. Si Alfie naman ang gang commander ng Happy Go Lucky, ang nagsilbing pinanser ng operasyon. Nakumpirma naman ng DOJ na pumasok nga ang bayad kay Joel na 550,000 pesos para patayin si Percy nang binuksan nila ang bank account ng nasabing gunman. Samantala, sinabi pa ng DOJ na ang nagpapatay din sa middleman na si June Villamor ay ang suspendido ngang si Gerald Bantag.
Ang utos nga ay nakarating sa commander ng Sputnik gang na si Aldrin. Kinausap nga ni Aldrin ang isang preso na si Joseph na maghanap ng papatay kay June. Nahanap naman ng isa pang preso na si Mario, ang apat na mga preso na pumatay kay June. At ang mga nasabing preso ang sumakay kay June gamit ang plastik. Matapos nga ang presko, nakiusap ang DOJ kina Bantag at Zulueta na sumuko na para linawin ang kanilang partisipasyon sa pagpatay kina Percy at June. At December 5, 2022 nang lumabas nga ang balita na nagpunta si Bantag sa DOJ kasama ang kanyang abogado para mag-file ng motion hinggil sa paglipat sa ombudsman ng kasong murder. Pero bago pa man ang kasong murder na isinampa kay Bantag, dati na siyang nakasuhan ng attempted murder sa Caloocan. Bukod doon, nakasuhan na din si Bantag para sa pagpatay niya ng 10 preso sa Parañaque City Jail matapos sumabog ang isang granada sa kanyang opisina. Napawalang sala naman si Bantag sa mga kaso na ito. At ayon naman sa ibang mga balita, kinakatakutan umano si Bantag ng mga preso dahil sa tapang at pagiging strikto nito. At March 2023 nang formal nang kinasuhan ng murder ang suspendidong Director General ng Bucor na si General Bantag at ang Deputy Security Officer sa Bucor na si Ricardo Zulueta. Ayon sa prosecution, ang dalawa ay principals by inducement sa pagkamatay ni Percy at June. Kinasuhan din sa korte ang 7 pang mga preso na sangkot umano sa krimen ng pagpatay kina Percy at June. Para naman sa pagpatay kay June Villamor, 6 na preso ang kinasuhan ng murder para sa kanilang direktang partisipasyon para sa pagpatay kay June. At April 2023 nang inanunsyo nga ng Muntinlupa Regional Trial Court ang arrest warrant para kay Bantag at Zulueta para sa pagpatay nila sa broadcaster na si Percy Lapid at middleman na si June Villamor. Ayon nga sa isang balita, sa isa sa mga programa ni Percy, may sinabi siyang Cinderella Man. At ang storya nito ni Percy ang posibleng naging dahilan umano kaya tinarget siyang ipapatay ni Bantag. Ayon nga sa DOJ Secretary na si Jesus Crispin Remulla, nagalit umano si Bantag nang pumunta si Percy sa bahay niya sa Laguna para kunan ito ng video ng September 9, 2022. Sa kanyang programa, binanggit ni Percy ang tungkol sa isang Cinderella Man na opisyal umanong nagtatrabaho sa DOJ o Department of Justice. Ayon kay Percy, bigla daw umanong yumaman ang Cinderella Man na ito. Nakabili ng bahay sa mamahaling subdivision sa Laguna at nagmamay-ari ng 11 sasakyan. Isa nga sa mga interview kay Bantag, sinabi niya na hindi siya ang nagpapatay kay Percy at walang direktang ebidensya laban sa kanya. Tinawag din niya si Justice Secretary Remulla na sinungaling nang tukuyin siya ni Remulla bilang mastermind sa pagpatay kay Percy. Pa kay Bantag, bakit hindi inimbestigahan ng DOJ ang 159 pang person of interest sa pagkamatay ni Percy? Sinabi din niya na hindi siya susuko kahit na may warrant of arrest laban sa kanya. At April 5, 2023 naman nang ni-raid ng NBI ang 2 safe house sa Santa Rosa at Caloocan para arestuhin ang lalaki pero sila ay bigo. June 23, 2023, ang 4 na 5 mga preso na akusado sa pagpatay kay Percy ay nagplead ng guilty. Sila ay hinatulan ng 2 hanggang 8 taong pagkakulong para sa partisipasyon nila sa krimen. Ang gunman naman na bumaril kay Percy na si Joel ay sumang-ayon sa plea bargain at hiniling nga na mula murder, ibaba na lamang ang kanyang kaso sa homicide. At May 2024 nang hinatulan si Joel na guilty sa pagpatay kay Percy at siya ay hinatulan ng 8 hanggang 16 na taong pagkakulong. At June 27, 2023, ang 8 preso na akusado para sa pagpatay kay June Villamor ay nagplead din ng guilty. Sila nga ay hinatulan ng 6 hanggang 14 na pagkakulong. Ito ngang taon na ito ay may dadagdag sa kasalukuyang taon nilang hatol sa loob ng kulungan. At March 15, 2024 naman nang lumabas ang balita na ang suspect na si Ricardo Zulueta ay pumanaw dahil sa heart failure sa isang ospital sa Bataan. At August 2024 naman na nagkaroon ng operasyon ang pulis laban kay Orly, na isa sa mga nag-utos sa gunman na si Joel para patayin nga si Percy. Ayon sa mga balita, si Orly ang driver ng motor na sinakyan ni Joel ng gabi ng krimen. Aarestoy na dapat ng mga pulis si Orly,
pero hinostage ng suspect ang kanyang sariling asawa at anak. At sa kalagitnaan nga ng negosyasyon, bigla na lamang kinuha ni Orly ang sarili niyang buhay gamit ang isang baril. Naisugod pa nga si Orly sa ospital ngunit hindi na ito umabot pa ng buhay. Simula nga noon wala na naging balita pa hinggil sa kaso ng pagpatay kay Percy. At isang taon nga matapos ang krimen, nagrally ang ilang grupo na sumisigaw pa din ng hustisya para kay Percy. At ayon nga sa kanila, di sapat na mga accessories to the crime lamang ang nakulong habang ang mastermind na si Bantag ay patuloy pa ding nakakalaya. At June 7, 2025, nang ipinahayag ng dating PNP chief na si General Nicolas Torre III na alam na nila ang pinagtataguan ng suspect na si Bantag. Ayon nga sa mga balita, ang mga tracker team ay may impormasyon kung nasaan na ito at nag-aantay na lamang sila ng tamang oportunidad para arestuhin ang suspect. Sa ngayon ay patuloy pa ding hinahanap si Bantag na siyang mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.